Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Balsi Luis. Narito ako upang magatid ng balita sa araw na ito. Isang babae hinuli ng pulis dahil sa nagwawala raw ito at tila nakagamit pa ng pinagbabawal na droga. Alamin ang kanyang kwento sa iuulat ni Abigail Petron. Maraming salamat, Bansi. Ngayon, tanungin naman natin si Police Officer Abing kung ano ang nangyari. Sir, ano po bang dahilan kung bakit nagwawala ito? At tila nakagamit daw po ito ng ipinagbabawal na gamot? So yun nga kanina, maayos namin siyang tinanong kung bakit siya nagdroga. At inamin niya naman gumagamit siya ng droga ng oras namin siya nahuli. Ang sabi niya, nag-iisa na lang siya sa buhay at namatay ang kanyang mga magulang. At nag-iisa na lang siyang anak. Sinulong sa droga marahil daw sa ID press at parang way na mag-drugs para makalimutan kay mga problema. Which is mali dahil dinagdagan nila ang kanyang mga problema. Yun, maraming salamat po Police Officer Abing. So yun nga po, di na nga nagbigay sa atin ng panayam ang biktima na si Irene. Sinabi naman na ni Police Officer Abing kung ano ang dahilan niya. Nagbabalik sa'yo, Sir Palisay. Maraming salamat, Abigail, sa maikling panayam tungkol sa nangyari sa biktima. Naway sana ay mapabuti na ang kalagayan niya. Itinuturi ding sakit ang drug addiction na nangangailangan ng masusing paggabay at gamutan. Bakit nga ba na ituturing na sakit ang drug addiction or abuse? Yan at marami pang iba ang ating uusisain mula kay Dr. Balse Angel Luis. Siya po ay isang espesyalista sa addiction na medicine at head ng Quezon City Department of Health Treatment and Rehabilitation Center. Ihahatid ni Bella. Magandang umaga po sa iyo, Doc. Magandang tanghali po, Miss. Doc, unang-una po sa lahat, maaari mo po bang maipaliwanag sa amin ang pinagkaiba ng droga sa ordinaryong gamot para po mas lalo pa itong maintindihan ng ating televiewers? The drug na sinasabi nating gamot ay para sa sakit, habang ang substances of abuse ay ginagamit natin for pleasure. Ano naman po ang magiging epekto nito sa ating katawan? Meron isang common area ng brain natin na tiyatama sa paggamit ng droga. Ito yung scientific term, the mesolimbic pathway. Ito yung pleasure pathway, the reward pathway ng brain natin. Now, habang na-expose ito sa droga, nagkakaroon ng changes. Dahil dito, pag nagkakaroon ng changes, hindi na kasi pleasurable ng dati. At ang pag di mo na-achieve yung pleasure, nag-a-adjust na rin ng pleasure yung body na kapag nawawala. Nahirapan na rin ang body natin. This adjustment will make a person continuously think. Now, in some instance, itong changes sa brain natin na ito becomes so severe na nagkakaroon tayo ng tinatawag nating substance-induced psychosis. Ibig sabihin, nagkakaroon na po ng diferensya sa takbo ng pag-isip ng tao or a small percentage of drug nagkakaroon sila ng hallucination na nakakarinig ng kung ano-ano, nakakita ng kung ano-ano. Some of them may act on this hallucination into something that normal people will no longer do. Doc, pagdating naman po sa pisikal na anyo, ano po yung mga sinyales o sintomas na dapat bantayan? Ang makikita po natin especially sa mga stimulant user or shabu user ay loss of weight, malnutrition. You will see po dryness ng skin, dryness ng throat, at the same time also you watch out tumataas ang blood pressure nila, tumataas ang kanilang pulse rate. Kailan po natin masasabi na nagugumon o na-addict na po ang isang tao sa ipinagbabawal na gamot? So kung naka-stimulant po sila, halimbawa po itong shabu na very common sa atin, pattern po niya na makikita niyo, very hyperactive sila, makulit, galaw ng galaw, hindi makatulog na maayos, walang gana kumain, tapos unti-unti pong namamayat tong mga to. And then after that, it's pattern na hyper, susundan siya ng a day. After one day, magiging matamlay sila, gutom, tamad, gusto lang makatulog. Methamphetamine, also called meth or crystal meth among other names, is a psychostimulant drug, mainly known for its recreational use.
Methamphetamine is chemically similar to amphetamine, a drug used to treat attention, hyperactivity disorder, obesity, and narcolepsy. But being more potent, highly addictive, methamphetamine is rarely prescribed for medical treatment. Most commonly, the drug is produced illegally from pseudoephedrine ingredients in cold medicine. It can exist as white crystals and can be consumed by swallowing cocaine, sorting, or injecting. Methamphetamine acts to increase the amount of transmitter called dopamine in the brain. Dopamine is at the basis of brain rewards pathway, which is designed to reward the body for important behavior that are essential for survival, such as feeding when been hungry, engaging in enjoyable activities cause dopamine release from producing neuron into a space between neurons where binds its receptor on the neighboring neuron. This stimulation is believed to produce pleasurable feelings or rewarding effect. Normally, dopamine molecules are promptly cleared for postsynaptic phase to ensure that postsynaptic neurons are not overstimulated. This is possible thanks to the action of dopamine transporter, which channels dopamine back to the transmitting neurons. Methamphetamine binds to dopamine transporter and blocks dopamine reuptake. Initiation enter the transmitting neuron integer. More dopamine released, the result is that dopamine builds up postsynapse in greater amount than normal. This produces continuous overstimulation of receiving neurons and is responsible the prolonged and intense euphoria experienced drug user.